Bakit mas nagiging kaakit-akit ang isang tao kapag may karelasyon na siya? Bakit parang mas tumitindi ang atraksyon mo kapag alam mong bawal? At bakit kapag may kaagaw ka, biglang tumataas ang value niya sa paningin mo? Ito ang tinatawag ng psychology na cheating effect. Isang tahimik pero makapangyarihang psychological phenomenon kung saan mas nagiging desirable ang isang tao kapag may ibang may gusto o nagmamay-ari na sa kanya. Hindi ito simpleng tukso. Hindi lang ito dahil sa thrill. May malalim na dahilan kung bakit mas naa-activate ang utak natin kapag may kompetisyon, scarcity, at validation na involved. Sa video na ito, iisa-isahin natin kung paano gumagana ang cheating effect, bakit ka naa-attract sa taong hindi dapat, at kung paano ka nito tahimik na minamanipula ng hindi mo namamalayan. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Bakit mas nakaka-attract ang mga taong may karelasyon? May napansin ka na ba? May isang tao na dati, parang ordinaryo lang siya sa paningin mo. Wala kang espesyal na nararamdaman. Pero nang malaman mong may karelasyon na siya, biglang may nagbago. Biglang mas naging interesting. Mas naging kaakit-akit. Mas naging mahalaga. Hindi ka nag-iisa. Sa psychology, may tinatawag na cheating effect. Ito ang tendency ng tao na mas ma-attract sa isang taong may partner na kumpara sa taong single. Pero ano ang totoong dahilan sa likod nito? Social proof ang isa sa pinakamalakas na factor. Kapag may taong pinili na ng iba, tumataas ang perceived value niya sa isip natin. Para itong silent validation. Iniisip ng subconscious mo na kung may taong nag-commit sa kanya, may dahilan. May qualities siya na worth choosing. Kahit hindi mo maipaliwanag kung ano iyon, nararamdaman mong may dagdag siyang halaga. Parang produkto lang yan. Kapag may pila, mas gusto mo. Kapag maraming may gusto, mas nagiging desirable. May kinalaman din dito ang scarcity effect. Ang utak ng tao ay natural na naa-attract sa mga bagay na limitado. Kapag alam mong hindi siya basta-basta available, mas tumitindi ang excitement, mas nagiging challenge. At ang challenge ay nagtitrigger ng dopamine sa utak. Kapag mas mataas ang dopamine, mas intense ang pakiramdam ng attraction. Hindi dahil mahal mo siya. Kadalasan, dahil hindi siya madaling makuha. Kasama rin dito ang ego at validation. Kapag may kaagaw, pumapasok ang competitive instinct. Hindi lang ito tungkol sa pagmamahal. Minsan, tungkol ito sa pagpatunay sa sarili. Gusto mong ipakita na kaya mong makuha ang taong pinili ng iba para itong tahimik na laban ng status at self-worth. Kapag napansin ka niya kahit may partner siya, pakiramdam mo may napatunayan ka. At ang pakiramdam ng panalo ay madaling maging addictive, pero may mas madilim na side ang cheating effect. Kapag nasanay ang utak sa thrill ng bawal, pwedeng masanay ka sa intensity kaysa sa stability. Kaya may mga taong paulit-ulit pumapasok sa komplikado at hindi healthy na relasyon. Hindi dahil malas sila, kundi dahil hinahanap ng utak nila ang excitement, hindi ang katahimikan. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Attraction ba talaga yan? O ego, scarcity, at competition lang ang naglalaro sa isip mo? Ang cheating effect ay hindi automatikong pagmamahal. Madalas, isa lang itong psychological illusion na pinalalakas ng bawal at ng ideya na may kailangan kang patunayan. Sa susunod na makaramdam ka ng ganitong atraksyon, huminto ka sandali. Tanungin mo ang sarili mo kung gusto mo ba talaga siya bilang tao o gusto mo lang ang pakiramdam na ikaw ang pinili sa gitna ng kompetisyon. 2. Mas gusto mo siya. Kapag bawal, napansin mo ba kung gaano kabilis tumindi ang attraction? Kapag alam mong bawal, kapag single siya, parang normal lang. Pero kapag may karelasyon na, biglang may kakaibang spark. Mas nagiging exciting ang bawat tingin. Mas nagiging meaningful ang bawat usap. Parang mas may thrill. Hindi ito aksidente. May pattern ng utak mo. Sa psychology, may tinatawag na forbidden fruit effect. Kapag ang isang bagay ay ipinagbabawal o hindi madaling makuha,
mas lalo itong nagiging desirable, hindi dahil mas bagay kayo, kundi dahil mas mataas ang psychological tension. Ang bawal ay may kasamang risk, at ang risk ay may kasamang adrenaline. Kapag may adrenaline, mas tumitindi ang emosyon. Minsan akala mo love, pero ang totoo, heightened emotion lang dahil sa danger at secrecy. Kapag alam mong hindi dapat, mas nagiging intense ang bawat interaksyon. Mas nagiging espesyal ang simpleng chat. Mas nagiging malalim ang simpleng tingin. Dahil ang utak mo, pinapalakas ang experience na may kasamang threat o possibility na mahuli. Dagdag pa rito ang reactance theory. Kapag pakiramdam mo may limitasyon o bawal sa isang bagay, nagkakaroon ka ng urge na bawiin ang freedom mo. Parang sinasabi ng isip mo, bakit hindi pwede? Sino ang nagsabing hindi ko pwede magustuhan? At doon nagsisimula ang internal rebellion. Hindi mo lang siya gusto. Gusto mo ring patunayan na walang makakapigil sa nararamdaman mo. Pero may isa pang layer ang cheating effect. Kapag may partner siya, may subconscious signal na may value siya. May pumili na sa kanya, may nagstay. At sa social dynamics, ang taong may demand ay mas mukhang mataas ang worth. Pinagsama ang scarcity, competition, at forbidden thrill, nagiging explosive ang attraction. Ang problema, ang ganitong klaseng desire ay kadalasang nakabase sa intensity, hindi sa compatibility, sa excitement, hindi sa commitment, sa ego boost, hindi sa tunay na connection. Kapag nakuha mo na siya, kadalasan bumababa ang thrill. Nawawala ang bawal. Nawawala ang tension. At kasabay nun, minsan nawawala rin ang attraction. Doon mo marirealize na hindi pala siya ang hinahanap mo. Ang hinahanap mo ay ang pakiramdam ng excitement. Ang cheating effect ay hindi simpleng tukso. Isa itong psychological trap kung saan pinapaniwala ka ng utak mo na mas mahalaga ang isang tao dahil lang sa hindi siya dapat mapasayo. Kaya sa susunod na maramdaman mong mas gusto mo siya dahil bawal, itanong mo sa sarili mo, siya ba talaga ang gusto mo? O gusto mo lang ang thrill na may nilalabag? 3. Attraction sa taong hindi dapat sayo. Bakit ka naa-attract sa taong alam mong hindi dapat para sayo? Alam mong komplikado. Alam mong may masasaktan. Alam mong may mali. Pero sa kabila ng lahat, mas lalo mo siyang naiisip. Mas lalo mo siyang gusto. Hindi ito simpleng kahinaan. May malalim na psychology sa likod nito. Kapag ang isang tao ay hindi dapat, nagkakaroon ng psychological tension sa loob mo. May conflict sa pagitan ng logic at emotion. At ang conflict na ito ang nagpapalakas ng attachment. Kapag may resistance, mas tumitindi ang desire. Ito ang isa sa epekto ng cognitive dissonance. Kapag alam mong mali pero gusto mo pa rin, hinahanapan ng utak mo ng dahilan para ma-justify ang nararamdaman mo. Sinasabi mo sa sarili mo na baka hindi naman sila okay. Baka hindi naman seryoso. Baka may chance. Sa ganitong paraan, binabawasan ng isip mo ang guilt habang pinoprotektahan ang attraction. May kinalaman din dito ang validation. Kapag may taong committed na pero nagpapakita ng interes sa'yo, tumataas ang pakiramdam ng self-worth. Parang may mensahe na ikaw ang mas pinili kahit hindi ikaw ang official. At para sa maraming tao, ang ganitong klaseng validation ay malakas ang tama sa ego. Hindi mo lang siya gusto. Gusto mo rin ang pakiramdam na mas lamang ka. Kasama rin dito ang scarcity. Ang taong hindi available ay nagiging mas mahalaga sa paningin mo dahil limitado ang access. Hindi mo siya basta-basta makuha at ang limitasyon ay nag-activate ng reward system sa utak. Kapag mas mahirap makuha, mas mukhang masarap makuha. Pero may isang mas tahimik na dahilan. Minsan, mas naa-attract tayo sa taong hindi dapat dahil safe ito sa subconscious level. Kapag hindi siya fully available, may built-in excuse kung bakit hindi magiging seryoso ang relasyon. Kung sakaling masaktan ka, pwede mong sabihin na alam mo naman sa simula pa lang. Sa ganitong paraan, napoprotektahan mo ang sarili mo sa mas malalim na vulnerability. Ang attraction sa taong hindi dapat sa'yo ay hindi laging tungkol sa kanya. Minsan tungkol ito sa unresolved patterns mo, sa takot sa commitment, sa takot sa rejection, o sa pangangailangan ng validation.
Ang cheating effect ay parang ilusyon na pinalalakas ng bawal, ng ego at ng emotional tension. Pinapaniwala ka nito na mas espesyal ang isang tao dahil lang sa komplikado ang sitwasyon. Pero ang totoo, ang healthy na connection ay hindi kailangang itago. Hindi kailangang ipaglaban-laban sa moralidad. At hindi kailangang dumaan sa patagong thrill para maging totoo. Sa susunod na ma-attract ka sa taong hindi dapat para sa'yo, huminto ka sandali. Tanungin mo ang sarili mo. Siya ba talaga ang gusto mo? O inuulit mo lang ang pattern na komportable ang utak mo? 4. Bakit tumataas ang value? Kapag may kaagaw. Napansin mo ba na kapag may kaagaw, biglang nag-iiba ang tingin mo sa isang tao? Dati, parang normal lang siya. Pero nang makita mong may ibang interesado, biglang tumaas ang value niya sa paningin mo. Mas naging attractive, mas naging importante. Parang ayaw mo na siyang basta pakawalan. Hindi ito coincidence. May malinaw na paliwanag ang psychology dito. Kapag may kaagaw, pumapasok ang tinatawag na mate choice copying. Ito ang tendency ng tao na mas magustuhan ang isang tao kapag nakita nilang pinili o gustong piliin ng iba. Para itong shortcut ng utak sa pag-evaluate ng value. Kung may ibang may gusto sa kanya, ibig sabihin may qualities siyang desirable. Hindi mo man sinasadya, pero naapektuhan ka ng desisyon ng iba. Kasama rin dito ang social proof. Ang presence ng competition ay nagiging signal na may demand. At sa mundo ng psychology, ang demand ay katumbas ng mataas na perceived value. Parang sa marketplace. Kapag maraming gustong bumili, mas tumataas ang presyo. Ganito rin sa attraction. Kapag may kaagaw, mas nagiging mahalaga ang tao sa paningin mo. May isa pang factor, ang competitive instinct. Natural sa tao ang makaramdam ng challenge kapag may kalaban. Hindi lang ito tungkol sa romantic feelings. Minsan, nagiging laban ito ng ego. Gusto mong patunayan na ikaw ang mas karapat-dapat, na ikaw ang mas pipiliin. At habang tumitindi ang kompetisyon, mas tumitindi rin ang emotional investment mo. Ang problema, madalas na pagkakamala ng intensity bilang lalim ng feelings. Kapag may kaagaw, mas mabilis ang tibok ng puso. Mas alerto ang isip. Mas madalas mong iniisip ang tao. Pero hindi ito laging dahil mahal mo siya. Kadalasan, dahil nasa fight mode ang utak mo. Kapag nawala ang kaagaw, minsan bumababa rin ang attraction. Bakit? Dahil nawala ang challenge. Nawala ang tension. At kasama ng pagkawala ng tension ang pagkawala ng thrill. Dito mo marirealize na hindi pala siya ang hinahabol mo. Ang hinahabol mo ay ang pakiramdam na manalo. Ang cheating effect ay nagpapakita kung gaano kalakas ang impluensya ng competition sa perception natin. Tumataas ang value hindi dahil nagbago ang tao, kundi dahil nagbago ang sitwasyon. Kaya sa susunod na maramdaman mong mas gusto mo siya dahil may kaagaw, itanong mo sa sarili mo, gusto mo ba talaga siya bilang tao? O gusto mo lang ang ideya na ikaw ang pipiliin sa huli? 5. Bakit mas masarap ang bawal? Cheating effect sa utak ng tao. Bakit kapag sinabing bawal mas lalo mong gusto? Bakit kapag alam mong hindi pwede, mas tumitindi ang desire? Parang may kakaibang sarap sa ideya na may nilalabag, parang mas exciting, mas buhay, mas totoo. Pero ang totoo, may simpleng paliwanag ang utak mo. Kapag may bawal, nag-a-activate ang reward system ng brain. Ang risk at uncertainty ay nagpapataas ng dopamine. Ang dopamine ang chemical na konektado sa anticipation at excitement. Hindi ito tungkol sa pagmamahal agad. Tungkol ito sa thrill ng possibility. Habang mas risky ang sitwasyon, mas nagiging intense ang emosyon. May isa pang konsepto na tinatawag na psychological reactance. Kapag pakiramdam mo may limitasyon sa freedom mo, may automatic na urge ang isip na bawiin ito. Kapag sinabing hindi pwede, may bahagi ng utak mo na gustong patunayan na pwede. Hindi lang ito tungkol sa tao. Tungkol ito sa autonomy mo. Kapag ang isang tao ay may karelasyon na, automatic siyang nagiging restricted. At ang restriction na yon ang lalong nagpapataas ng desire. Hindi dahil mas compatible kayo,
kundi dahil mas mahirap siyang maabot. Ang mahirap makuha ay nagiging mas mahalaga sa paningin ng isip. Dagdag pa dito ang secrecy. Ang mga patagong usapan, ang mga lihim na tingin, ang mga mensaheng hindi dapat. Ang secrecy ay nagpapataas ng emotional intensity. Dahil may kasamang takot na mahuli, mas tumitindi ang bawat interaksyon. Sa ganitong sitwasyon, ang utak mo ay hindi nagpo-focus sa consequences. Nagpo-focus ito sa reward, sa excitement, sa possibility na may makuha ka na hindi dapat. Ang intensity ay hindi katumbas ng authenticity. Ang thrill ay hindi katumbas ng tunay na connection. Minsan, masarap lang ang bawal dahil may halo itong danger at ego boost. Kapag nakuha mo na ang bawal at nawala ang tension, madalas nawawala rin ang excitement. Doon mo marirealize na ang hinabol mo ay hindi ang tao, kundi ang pakiramdam. Ang cheating effect ay isang paalala kung gaano kadaling malinlang ang perception mo kapag may halo itong scarcity, risk at competition. Kaya sa susunod na maramdaman mong mas masarap ang bawal, huminto ka sandali. Tanungin mo ang sarili mo, gusto mo ba talaga siya? O gusto mo lang ang chemical rush na binibigay ng utak mo? 6. The rival effect. Paano pinapaganda ng kompetisyon ng isang tao? May napansin ka ba na kapag may kalaban, biglang mas gumaganda ang isang tao sa paningin mo? Dati, parang sakto lang siya. Pero nang malaman mong may iba ring may gusto sa kanya, parang mas luminaw ang features niya. Mas naging charming ang ngiti. Mas naging interesting ang personality. Hindi nagbago ang tao, nagbago ang sitwasyon. Ito ang tinatawag na rival effect. Kapag may kompetisyon, tumataas ang perceived value ng isang tao sa isip mo. Ang presence ng rival ay nagsisilbing signal na may demand. At sa psychology, ang may demand ay mas mukhang mataas ang worth. Parang bidding war ito sa emosyon. Habang mas maraming interesado, mas tumataas ang presyo sa paningin mo. May biological layer din ito. Ang kompetisyon ay nagtitrigger ng survival at mating instincts. Sa level ng subconscious, ang utak mo ay nagiging mas alerto kapag may potential loss. Ayaw ng isip na maagaw ang isang bagay na pwede mong makuha. Kaya mas pinapalaki nito ang value ng tao para bigyang katwiran ng effort na ilalabas mo. Habang tumitindi ang rivalry, tumitindi rin ang emotional focus mo sa kanya. May kinalaman din dito ang ego. Kapag may kalaban, hindi lang ito tungkol sa romantic interest. Nagiging laban ito ng status at self-worth. Gusto mong patunayan na ikaw ang mas pipiliin. At habang tumataas ang stakes, mas nagiging intense ang attraction. Minsan, napagkakamalan mo ang intensity na ito bilang mas malalim na feelings. Pero kadalasan, amplified perception lang ito dahil sa competition. Kapag nawala ang rival, minsan bumabalik sa normal ang tingin mo. Hindi dahil nagbago siya, kundi dahil wala ng pressure, wala ng urgency, wala ng kailangang patunayan. Dito mo makikita ang totoo. Ang rival effect ay nagpapakita kung gaano kalakas ang impluwensya ng kompetisyon sa perception ng attraction. Pinapaganda nito ang tao hindi dahil nagbago ang kanyang qualities, kundi dahil may takot kang mawala siya. Kaya sa susunod na maramdaman mong mas gusto mo siya dahil may kalaban, itanong mo sa sarili mo, kung wala bang rival, ganoon pa rin ba kalakas ang nararamdaman mo? 7. Cheating effects sa modern dating, scarcity, ego, at validation. Sa panahon ng modern dating, mas mabilis ang connection. Isang chat lang, isang follow, isang reaction, pwede nang magsimula ang attraction. Pero kasabay ng bilis na ito, mas naging komplikado ang dynamics ng desire. Napansin mo ba na minsan, mas naa-attract ka sa taong hindi fully available? May ka-talking stage siya, may ka-MU, may partner, o kaya naman emotionally unavailable. Pero sa halip na umatras, mas lalo kang nahuhumaling. Ito ang cheating effect sa modern dating. Unang factor ang scarcity. Kapag limitado ang oras, attention o availability ng isang tao, mas tumataas ang perceived value niya. Kapag hindi siya laging nagre-reply, mas hinihintay mo ang notification. Kapag hindi siya laging present,
mas iniisip mo siya. Ang limitasyon ang nagpapataas ng demand sa isip mo. Hindi dahil mas compatible kayo, kundi dahil mas mahirap siyang ma-access. Pangalawa, ang ego. Sa mundo ng social media at dating apps, maraming pagpipilian. Kaya kapag may taong may ibang options pero ikaw ang napapansin, tumataas ang self-worth mo. Parang may silent competition na nangyayari. At kapag naramdaman mong ikaw ang mas pinapaboran, nagiging addictive ang validation, hindi mo lang siya gusto. Gusto mo rin ang pakiramdam na ikaw ang lamang, pangatlo ang validation. Kapag may taong committed pero nagbibigay sa iyo ng atensyon, mas malakas ang epekto. Dahil hindi lang ito simpleng interest, may kasamang risk, may kasamang lihim. At ang ganitong klaseng atensyon ay nagbibigay ng pakiramdam na espesyal ka. Sa subconscious level, iniisip mo na kung kaya kanyang piliin kahit may iba, ibig sabihin may kakaiba sa'yo. Pero ang totoo, ang ganitong dynamics ay kadalasang nakabase sa emotional intensity, hindi sa emotional stability. Ang modern dating ay puno ng mixed signals, limited access, at silent competition. At sa environment na ito, mas madaling matrigger ang cheating effect. Mas madaling mapagkamalan ang thrill bilang connection. Mas madaling isipin na ang challenge ay katumbas ng lalim. Kapag nakuha mo na ang buong atensyon niya at nawala ang scarcity, minsan nawawala rin ang excitement. Doon mo marirealize na hindi pala siya ang hinahabol mo, kundi ang pakiramdam na ikaw ang pinili sa gitna ng maraming options. Ang cheating effect sa modern dating ay paalala na hindi lahat ng intense ay healthy. Hindi lahat ng mahirap makuha ay worth it. At hindi lahat ng validation ay tunay na koneksyon. Sa susunod na mahulog ka sa taong hindi fully available, itanong mo sa sarili mo, siya ba talaga ang gusto mo? O gusto mo lang ang pakiramdam na ikaw ang espesyal sa isang komplikadong sitwasyon? 8. Bakit ka nahuhumaling kapag may iba siyang pinipili? Psychology revealed, masakit kapag hindi ikaw ang pinili. Pero minsan, imbes na mawala ang feelings mo, lalo pa itong tumitindi. Kapag may iba siyang pinipili, mas lalo mo siyang naiisip, mas lalo kang nahuhumaling. Bakit ganon? Kapag may rejection o perceived loss, nag-a-activate ang survival system ng utak. Ang rejection ay hindi lang emotional pain. Para sa brain, ito ay social threat. At kapag may threat, mas nagiging alerto ka, mas nagiging focused, mas nagiging attached. Ang taong hindi pumili sa iyo ay nagiging mas mahalaga dahil may pakiramdam ng pagkawala. May konsepto sa psychology na tinatawag na loss aversion. Mas malakas ang epekto ng pagkawala kaysa sa pagkakaroon. Kaya kapag nakita mong may iba siyang pinipili, hindi lang ito simpleng selos. Ito ay takot na tuluyang mawalan ng chance. At kapag may takot, tumitindi ang desire. May kinalaman din dito ang ego. Kapag hindi ikaw ang napili, may tama ito sa self-worth mo. At para ma-recover ang pakiramdam na iyon, mas lalo mong gustong mapatunayan na ikaw ang mas deserving. Ang obsession minsan ay hindi tungkol sa pagmamahal. Tungkol ito sa pag-aayos ng sugat sa ego. Habang mas pinapansin niya ang iba, mas gusto mong bawiin ang atensyon niya. Kasama rin dito ang comparison. Kapag may iba siyang pinili, automatic na kinukumpara mo ang sarili mo. Ano bang meron siya na wala ako? At habang tumatagal ang pag-iisip mo, mas nagiging emotionally invested ka. Hindi dahil mas lalong lumalim ang connection, kundi dahil mas lumalim ang internal conflict. Ang irony, minsan mas nahuhumaling ka hindi dahil compatible kayo, kundi dahil hindi ikaw ang pinili. Kapag ikaw ang pinili, maaaring mawala ang tension. Pero kapag hindi ikaw, patuloy ang chase. At ang chase ay nagbibigay ng adrenaline at dopamine na nagpaparamdam ng intensity. Ang cheating effect ay nagpapakita na ang desire ay madalas pinalalakas ng competition at pagkawala, hindi lang ng pagmamahal. Kaya sa susunod na maramdaman mong mas lalo kang nahuhumaling dahil may iba siyang pinipili, huminto ka sandali. Gusto mo ba talaga siya bilang tao? O gusto mo lang mabawi ang pakiramdam na hindi ikaw ang napili? 9. Forbidden attraction. Ang madilim na laro ng cheating effect. May kakaibang hatak ang bawal. Mas tahimik, mas patago, mas delikado. Pero mas nakakakaba.
At sa kakaibang paraan, mas nakaka-addict. Kapag alam mong hindi dapat pero gusto mo pa rin, doon nagsisimula ang forbidden attraction. Isang emosyon na hindi lang tungkol sa tao, kundi tungkol sa tensyon na dala ng sitwasyon. Sa ilalim nito, may psychological game na nangyayari. Kapag may limitasyon, mas tumitindi ang desire. Kapag may risk, mas tumataas ang excitement. Ang utak mo ay nagre-release ng dopamine hindi dahil sigurado ka, kundi dahil hindi ka sigurado. Ang uncertainty ang nagpapalakas ng attachment. Habang mas patago ang koneksyon, mas nagiging intense ang bawat interaksyon. Ang simpleng mensahe ay nagiging espesyal. Ang simpleng tingin ay nagiging makahulugan. Dahil may kasamang takot, may kasamang thrill. Pero may madilim na side ang larong ito. Habang tumitindi ang secrecy, mas nagiging distorted ang perception mo. Nakikita mo lang ang best version niya. Hindi mo nakikita ang buong realidad. Dahil limitado ang oras at exposure, napupuno ito ng imagination. At kadalasan, mas perpekto ang bersyon sa isip kaysa sa totoo. Kasama rin dito ang ego boost. Kapag pinili ka niya kahit may ibang involved, pakiramdam mo may kakaiba kang halaga. Parang ikaw ang exception. At ang pakiramdam na maging exception ay malakas ang tama sa self-worth. Pero sa likod ng thrill, may emotional cost. Ang mga relasyon na nagsisimula sa pagtatago ay kadalasang puno ng anxiety. Laging may takot na mahuli. Laging may pangambang masaktan ng iba o ikaw mismo. At habang tumatagal, ang excitement ay napapalitan ng stress. Ang cheating effect ay parang laro ng isip. Pinapaniwala ka nito na mas espesyal ang isang koneksyon dahil bawal. Pero ang totoo, mas intense lang ito dahil sa risk at tension. Kapag nawala ang bawal at naging normal ang sitwasyon, kadalasan nawawala rin ang magic. Dahil ang hinahabol mo ay hindi ang tao, kundi ang pakiramdam ng lihim at adrenaline. 10. Kapag mas naging kaakit-akit ang taong hindi mo pagmamay-ari. Bakit mas nagiging kaakit-akit ang isang tao kapag hindi mo siya pagmamay-ari? Kapag hindi siya sayo, mas malaya siyang tingnan. Mas misteryoso, mas desirable. Pero kapag naging sayo na, minsan unti-unting bumababa ang excitement. Hindi ito dahil nagbago siya. Kadalasan, nagbago lang ang perception mo. Ang tao ay may natural na tendency na i-value ang mga bagay na wala sa kanya. Kapag hindi mo pagmamay-ari ang isang tao, may element ng uncertainty. At ang uncertainty ang nagpapataas ng dopamine sa utak. Habang hindi sigurado, mas intense ang emosyon. Kapag naging stable na ang sitwasyon, bumababa ang tension. At kasabay ng pagbaba ng tension, bumababa rin ang thrill. May kinalaman din dito ang psychological ownership. Kapag pakiramdam mo secured na ang isang bagay, hindi na ito ganoon ka-urgent sa isip mo. Nawawala ang sense of chase. Nawawala ang competition. At kapag wala ng challenge, minsan nawawala rin ang exaggerated na attraction. Sa cheating effect, ang taong hindi mo pagmamay-ari ay nagiging simbolo ng possibility. Hindi pa siya fully defined. Hindi pa siya fully exposed. Kaya mas madali mong punan ng ideal traits sa isip mo. Ang imagination ang nagpapaganda sa kanya. Kapag may ibang may claim sa kanya, mas tumataas ang perceived value. Dahil may scarcity, may demand, may limitasyon. At sa psychology, ang limitasyon ay nagpapataas ng desirability. Pero tandaan mo ito, ang pagiging kaakit-akit dahil hindi mo pagmamay-ari ang isang tao ay madalas nakabase sa illusion, sa idea ng challenge, sa excitement ng hindi sigurado. Hindi ito palaging tungkol sa tunay na compatibility o malalim na connection. Kapag naging sayo na at nawala ang competition, doon mo masusubok kung may substance ba talaga ang nararamdaman mo. Ang cheating effect ay paalala na minsan mas hinahabol natin ang pakiramdam ng pursuit kaysa sa taong hinahabol. Kaya sa susunod na maramdaman mong mas gusto mo ang isang tao dahil hindi siya sayo, itanong mo sa sarili mo, kung walang kaagaw, kung walang limitasyon, kung wala ang thrill ng hindi pagmamay-ari, gusto mo pa rin ba siya? At ngayon, mas malinaw na sa'yo kung gaano kalakas ang impluensya ng isip kapag may bawal,
may kaagaw at may limitasyon. Ang cheating effect ay hindi simpleng tukso. Isa itong psychological illusion na kayang baguhin ang perception mo, palakasin ang desire mo, at linlangin ka na isipin na mas espesyal ang isang tao dahil lang sa hindi siya madaling makuha. Pero tandaan mo ito, ang intensity ay hindi laging katumbas ng lalim. Ang thrill ay hindi laging katumbas ng tunay na koneksyon. At ang challenge ay hindi laging katumbas ng pagmamahal. Kapag natutunan mong kilalanin ang mga pattern na ito, hindi ka na basta-basta madadala ng emosyon. Mas magiging aware ka. Mas magiging kontrolado mo ang sarili mong choices. At doon nagsisimula ang tunay na emotional intelligence. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.